Bilang babae, anak, kapatid at asawa, walang ibang hangad si Rosa kundi ang maramdamang may nagmamahal sa kanya. Mahal na mahal niya ang pamilya niya subalit dahil sa isang pangyayari na kinawala ng kanyang ina, siya ang sinisi ng kanyang papa dahilan para maging basura ang tingin nito sa kanya. Idagdag pa dito ang asawang walang ginawa kundi saktan ang damdamin niya. Pero paano at saan nga ba nagsimula ang lahat? Sa unang beses na makita ni Esmeralda Rosa, ang binatang si Patrick Gavin, minahal na niya ito, pero hindi siyang mahal ng binata. Si Patrick Gavin nasa isang relasyon sa kanyang kambal na kapatid na si Esmeralda Maxine na minamahal ng marami. Isang araw di nakarating si Rosa sa kasal ng kanyang kapatid dahil sa malas na pangyayari. Ngunit pagdating sa kanilang bahay, galit na galit ang kanyang ama. Nakatingin sa kanya si Patrick na parang may napatay siya. Nang malaman ni Rosa ang dahilan ng kanyang galit, nabigla siya. Hindi Maxine ang pangalan sa marriage contract kundi sa kanya. Pero paano nangyari yun? Rosa's POV. Rosa, I want you to meet my boyfriend. Saad ng kakambal kong si Maxine habang hila-hila ako papunta sa labas. Tumindig ang balahibo ko na lumabas ang isang matangkad na lalaki mula sa sasakyan. Nawalan ako ng masabi sa sobrang hot niya at masyado ako nabighani sa lalaking naglalakad papunta sa amin. Niyakap ni Maxine ang lalaki sa braso. Hindi ko alam pero parang napipilit din si Maxine na kumilos. Rosa, I want you to meet Patrick. Gavin, my boyfriend. Hi, ngumiti siya. Nakita kong inabot niya ang kamay niya pero hindi ko magawang makipagkamay at hindi ko maalis ang mata ko sa mukha niya. Na magsalubong ang kanyang mga kilay sa pagkaantala, nabalik ako sa realidad at dalidaling inilagay ang malamig kong kamay sa kanyang malaki at mainit na kamay. Rosa, hingal na hingal kong bulong. Ang malakas niyang pakikipagkamay nagpakiliti sa aking spine at sa aking katawan. Esmeralda was right. Identical nga kayo. His laugh was music to my ears. Yeah. Ngumiti ako ng matipid at nag-init ang magkabila kong pisngi. Esmeralda pala ang tawag nito kay Maxine. Pareho kaming Esmeralda sa pangalan. Ako, Esmeralda Rosa at ang aking kakambal naman, Esmeralda Maxine. It was our mother's name. Ngunit hindi din namin to nasilayan dahil namatay siya sa panganak sa amin. Gano'n na kayo katagal? Talong ko habang naglalakad kami papasok sa bahay. Lumingon sa akin si Patrick at nag-iwas ako ng tingin. Napakabilis ng tibok ng aking puso. Let's see, 6 months? Tumango lang ako at pumasok kami sa loob. Nadatnan namin si Papa nakaupo na sa one-seater sofa. Malamig ang mata nito nang tingnan ako. I bowed my head at nagpahuli sa paglalakad. What's wrong? Bulong ni Maxine. I should leave? Baka magalit si Papa. No, don't leave. Stay with me. Pagmamakaawa nito. Napatawa naman ako. Nagtataka sa tono ng boses nito. Pinili ko na lang wag itong iwan. Tumayo si Papa na lumapit si Patrick. Patrick Gavin? Akala ko hindi ka napupunta. Ngumiti si Patrick at kinamayan si Papa. Hello sir. Umupo na kami at nagdala ang katulong ng merienda sa sala. Any special reason why you visited at this hour? It's past dinner time. Tumikim si Patrick at tinawakan ng isang kamay ni Maxine. Tito, I want to marry your daughter. Hindi ko nakitaan ng pagkabigla si Papa. Ngunit naramdaman kong paninigas si Maxine sa tabi ni Patrick. Naramdaman kong pagkabalisa nito. Parang ang bilis naman ata. Ilang buwan pa lang kayo ni Maxine, hindi ba? Singit ko. Tumalim ang tingin ni Papa sa akin. Hindi ka kasali sa usapang to at hindi ka magdedesisyon dito, so leave. Pero, Pa, I said leave. Now. Tumayo ako at tinungo ang kinaroroonan ng pool namin. Inalis ko ang aking sandals at nilubog ang binti ko sa tubig. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulala sa kawalan. Naramdaman ko na lang may tumabi sa akin. Nilusong din ni Maxine ang paa sa tubig. She sighed. I am going to get married, Rosa. You did not reject him? You've only dated for 6 months. Bahagyang nilaro ng mga paa nito ang tubig. We need him, Rosa. Anong ibig mong sabihin? Natalo si Papa sa sugal at nagkaroon ng malaking pagkakautang? Palubog na tayo, Rosa. Napatay na ako sa malayo. Maxine, yeah? Boyfriend mo siya at mahal ninyong isa't isa. I think everything will be alright. Mabait ka at maunawain. I am sure mag-work ang relationship ninyo. Natawa ito ng mahina. Minsan naiisip kong gusto kong maging ikaw. I want to be invisible too. Hindi mo alam ang pakiramdam na tratuhin kang hangin, Maxine. Mahirap. Bakit pa kasi namatay si Mama dahil sa akin? Akala niya na Papa isa lang ang anak nila.
Di kasi ako nakita sa ultrasound dahil natabingan daw ako ni Maxine at nang nilabas ako ni Mama nun siya nalagutan ng hininga. Hindi ba naman kasalanan ng lahat? Sadyang makikitid lang ang utak ng ibang tao, Rosa. One day, he will realize that he's lucky to have a daughter like you. Mahinang sabi ni Maxine habang nakatingin sa tubig. Congratulations! Magiging Belmonte ka na? Yeah, tumawa siya ng pagak. Someday I'm going to be free as a bird. Hindi ko na natanong pa sa kanya kung anong ibig niyang sabihin doon. Nang maggabi umuwi na si Patrick, pinagmasdan ko ang kotse nito hanggang sa hindi ko na makita pa. Ilang araw ang lumipas, sobrang busy na ni Maxine sa kakaayos ng kanyang kasal. Halos di na nga kami nagkikita dahil sa dami ng ginagawa niya. Samantalang ako na may gumagawa ng maraming disenyo ng damit dahil kailangan na yan makita ng customer ko bukas. Halos ilang kape lang na inom ko para lang wag antukin. Maliit na kasi ang deadline at kulang pa ako at nagtatalo pa ng disenyo. Nakaupo ko sa harap ng aking table at napipikit ang mga mata nang bumukas ang pinto at pumasok si Maxine. Nakapantulog na ito. Tumingin ako sa aking relo at napag-alaman 4:00 na pala ng umaga at hindi pa rin ako natutulog. Hi, sabi nito. Ang aga mo namang nagising. Humikab ako. Nag-iwas na ng tingin. Kasi may gusto lang akong papirmahan sa'yo. Tinignan ko ang hawak itong folder. Ha? Ano? Gusto kasi kitang gawing partner na ipapatayo kong bagong negosyo. Ano lang to? Pipirmahan mo na lang. Nabahid ko ang kaba sa kanyang boses. Nilahad ko ang aking kamay. Akin na. Nang mahawakan kong folder, nakaramdam ako ng hilo. Agad lumapit sa akin si Maxine. Pirmahan mo na lang yan at matulog ka na. Teka, babasahin ko pa. Inalap ko ang aking reading glasses pero pinigilan na ako ni Maxine. Wag na. Hindi naman kita lolokohin dahil kapatid kita eh. Pirmahan mo na lang dito. Sabi nito. Tumango ako at kinuha ang ballpen at pinirmahan iyon. Matipid ko tong anitian at naglakad papunta sa aking kama. Pagkatapos ng 2 araw, lumipad na ako papunta sa CDO para may hatid ang drafts. Nagpa-schedule ako ng flight sa araw mismo ng kasal ni Maxine. Yun na lang kasi ang available na araw dahil peak season ngayong Desyembre. Pagkapasok ko sa airport, may ilang pasahero nagkakagulo dahil sa delay ang flight. Nagpanik ako dahil ilang oras na lang magsisimula ng seremonya. Tinawagan ko si Maxine upang sabihin dito ang sitwasyon ko. I am sorry, Esmeralda Maxine. Hindi ako makakaabot sa kasal mo. Naiiyak kong sabi. Hindi ko naman ginustong mawala sa kasal na nag-iisa kong kapatid. Pero kasi hindi ko inaasang nasirang eroplanong sasakyan ko sana pabalik sa Bulacan. What? I'm sorry. Madadelay kasi ang flight ko eh. Nasira yung eroplano. Ilang beses na akong palakad-lakad sa airport at hindi mapakali. Kahit sa reception? Nakagat ko ang ibabang labi ko. Sorry. No, Rosa. Ako dapat mag-sorry sa'yo. Her voice was trembling. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Medyo magulo. Ha? Bakit? May nangyari ba? Wala. Sige na, mag-iingat ka. Teka, bye Rosa? Halos pabulong nitong sabi. Hoy, wait! Hindi na nito hinintay na makapagsalita ako. Ilang beses ko siyang tinawagan, ngunit hindi na nito sinasagot ang tawag. Pagkatapos ng araw ng kasal ni Maxine, saka ako palang nakasakay sa eroplano. Mabilis akong bumiyahe papunta sa Bulacan. Nagbayad ako sa taxi na makarating na ako sa subdivision namin. Naglakad ako patungo sa bahay. Binuksan ko ang pinto at napasinghap na makita si Papa at Patrick sa sala. Lumiwanag ang aking mukha. Nandito pa si Patrick ay ibig sabihin nandito rin si Maxine. Nasaan si Maxine? Mabilis na tumayo si Papa at nabigla ako na ibato nito sa akin ng flower vase na nasa tabi niya. Mabuti na lamang at naiwasan ko to. Halos mapasigaw ako sa pagkagulat. Bakit po? Nagmamarinis ka pa? Nasaan si Maxine? Napatingin ako kay Patrick. Ito ang unang beses na nagtaas ito ng boses at galit na galit. Ano? Hindi ko alam. Nagtataka kong tanong. Lumapit sa akin si Papa at hinawakan ng aking buhok. Naluha ako na makitang galit sa mga mata niya. Nagmamaang-maangan ka pa? Anong sinabi mo sa kanya at ginawa niya to sa akin? Hinili niya ako palapit sa kinaroroonan ni Patrick. Napangiwi ako sa sakit na naramdaman. Binitawan ako ni Papa at itinulak para maupo sa tabi ni Patrick. Napatingin ako kay Patrick. Namumugto ang mga mata nito na parang kagagaling lamang sa iyak. Hindi ba't ikaw ang mas nakakaalam kung nasaan siya? She is your wife. No, she isn't. Madaing sabi ni Patrick. Ha?
Pinakita nito sa akin ang isang papel. Nanginginig ko yung kinuha. It was their marriage certificate. Pero mas nagulat ako nung makitang pangalan kong nakasulat doon at nakapirma ko doon. Tell me, Rosa. Inawakan ni Patrick ang aking braso. Napangiwi ako sa sakit. Nasaan si Maxine at anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Nalilito kong sabi. Nalilito din ako kung bakit pangalan kong nasa marriage certificate. Bullshit. Inis nitong sabi. Sumama ka sa akin at ipapasuri natin kung wala ka ba talagang kasalanan. Pumunta kami sa isang lugar at pinasuri ang pirma ko doon. Kapag nalamang hindi ko yun pirma, null and void ang kasal. What's the result? Naparunok ako na marinig ang maotoridad na boses ni Patrick. Napayuko ako at umayos sa aking kinauupuan. Nakarap sa amin isang lalaking sumuri sa aking pirma at ang isang lawyer. This is authentic, Miss Menjola. Base sa strokes ng pirma mo at pirma mo sa marriage certificate, magkamukha. Sabi ng profesional na sumuri sa aking pirma. Paano? Naparunok ako. Hindi ba pwedeng ipawalang bisa ang kasal? Annulment. Sabi ng attorney na inimbitahan din namin. Napatingin ako kay Patrick. Nakita kong galit sa kanyang mga mata. Nagangalit din ang kanyang panga. Naalala kong bigla ang pagpasok ni Maxine sa aking kwarto at may pinapirmahan to sa aking dokumento. Ito ba ang marriage certificate? Shit! Mariing mura ni Patrick. Kailangan kong maikasal para makuha ang pamana sa akin ni Papa. Ikinasal nga ako pero hindi naman sa babaeng mahal ko. At nasaktan ako sa kanyang sinabi. Let's have an annulment, I said. Hindi na pwede. Ayon sa batas, hindi pwedeng mag-file ang annulment one day after being married. Huminga na malalim ang abogado at tumingin kay Patrick. Mr. Belmonte, hindi ba't kailangan mong makuha ang mana mo? Bakit di mo na kayo magtiis ng kaunti? You can file an annulment after mo makuha ang mana mo. Shit! Mariing sabi ni Patrick. Tumayo ito at umalis ng conference room. Napapitlag pa ako sa malakas na pagsara ng pinto. Tumulo ang aking luha. I feel so unwanted. Halos madaling araw na hindi pa rin umuwi si Patrick. Hindi ganon kalaki ang bahay na tinitirhan namin, ngunit malimit kami magkita. Maaga tong aalis ng bahay at uuwi na rin ng maaga. Talagang pinaparamdam niya sa akin na hindi akong nais niyang uwian sa bahay na to. Narinig ko pa ang pagkalabog ng pinto namin kahit nasa loob ako ng aking kwarto. Tumayo ako sa aking kama at bahagyang binuksan ng pinto. Nanigas ang aking katawan nang hindi lang siya nag-iisang dumating. Nakayakap ang isang babae sa bewang nito na halos pambatang damit ng suot dahil sa ikli noon. This is his way of torturing me. Ikaw lang nakatira dito? Malanding saad ng babae. Nope, may katulong ako dito. Walang ganang saad ni Patrick. Baka marinig niya tayo kapag hinalika ni Patrick ang leeg nito. I don't care. Hindi naman siya mahalaga. Nanikip ang dibdib ko sa sakit nang sinabi ni Patrick. It was not my fault that Maxine chose to leave him. Why can't they believe me? Lumalabas ako ng aking kwarto dahil rinig na rinig ko mula doon ang halinghing ng babae. Pumunta ako sa kusina at doon nagpalipas ng oras. Maxine, you are so selfish. Akala ko si Papa lang isang tao na hindi tatanggap sa akin, ngunit eto't dinagdagan mo pa ng isa. Pagbalik ko sa sala, ay nakita kong pababa si Patrick at ang isang balingkinitang babae sa hagdanan. Hawak nito ang bewang ng babae. Patrick, next time ulit ha? Malanding sabi ng babae. Ngumiti si Patrick. Of course. Para lamang akong hangin sa kanila. Hindi to tumitingin sa akin hanggang sa may hatid niyang babae palabas ng bahay. Narinig ko pa ang pag-alis ng kotse ng babae. Patrick. Malamig niya akong tinignan. What do you want? Could you stop bringing all your slut in this house? Natatakot kong sabi. Tao lang ako. May karapatan din naman akong magalit. Para kasing... Hinaklit ako nito sa aking braso. Bumabaon ang daliri niya kaya napapangiwi ako. My slut? The only slut in this house is you, Rosa. Nag-init ang sulok ng aking mata. I am not a slut. Yeah, you're right. You are a pest that needs to be vanished. Mariin itong sabi. Pasalamat ka't kailangan pa kita. Kapag nakuha ko na ang mana ko, masahol pa sa basurang itatrato ko sa'yo. Basura? Hindi ko naman kasalanan ng pagkawala niya. Hindi ko nilason ng isip ni Maxine. Wala akong ginawa. Dahilan ko. Sinong ginagago mo sa ating dalawa? Alam mo, Rosa, huwag kang magmalinis dahil matagal ka ng marumi. Hindi ko napigilan ang pagsampal dito. Minsan kailangan ding lumaban. Agad na mula ang kanyang pisngi. Napasigaw ako nang malakas niya akong itinulak.
Napaupo ako sa sahig. How dare you, a piece of trash, slap me? Lumuhod ito. Napaungol ako sa sakit nung hawakan itong aking panga. You don't deserve this angelic face. You don't deserve anything in this world. So Rosa, go to hell. Marahas niya akong binitawan. Nanginig ako sa sobrang sakit na nadarama. Hindi ako makatayo. Tumakas ng lakas sa aking binti. Sa makalawa, kaarawan ng isang board of director natin. Malamig nitong sabi, imbitado tayong dalawa pero ako na lang ang pupunta. Sasabihin ko na lang may sakit ka. Ayokong makita ka nila. Nakakahiya ka. Si Papa, he smirked. Umaasa ka pang may pakialam sa yung tatay mo? Umakit ako sa aking kwarto nang may luha sa aking mga mata. Nangihina akong umupo sa aking kama, tinitigan ng sulat na iniwan sa akin ni Maxine. Rosa, I'm sorry. I did this horrible thing to you. I know you love Patrick. I can feel it. I want you to be happy. I know someday he will love you too. I am not coming back anymore. I'm sorry. Maxine. Stupid Maxine. She really is the most selfish witch na nakilala ko. Hindi mo lang niya naisip ang mararamdaman ko at ni Patrick. At dahil sa ginawa niya, mas kinamuhian ako ng mahalagang tao sa aking paligid. Nanikip ang aking dibdib. Kinuha ko ang inhaler at nilagay sa aking bibig hanggang sa makahinga ko. Humiga ako sa aking kama. Bakit pa hindi nila ako kayang pakinggan? Bakit sa aking lahat, ako lang ang may kayang umintindi? Bakit masyado ko silang mahal kaya hindi ko sila maiwan? Umuwi ako na maaga para ipagluto si Patrick ng hapunan. Lumabas ako ng pinto na makarinig ng ingay mula sa labas. Nang buksan ko yon, tumambad sa akin ang 3 kotse na nakaparada sa labas ng aming bahay. Lumabas si Patrick ng kanyang sasakyan. Malamig niya akong tiningnan. 2 kalalakihan naman ang lumabas sa puting kotse at 2 din sa itim na kotse. Oh, nandito na pala ang fake pride mo, Patrick? Sabi ng lalaki na may braces ang ngipin. Alam nila? Huwag yun na lang pansinin. Sabi ni Patrick habang naglalakad sila papasok ng bahay. Isa-isang pinasok ng kaibigan nito ang napakaraming alak at nilapag iyon sa lamesa sa sala. Naiilang ako sa klase ng tingin ng mga kaibigan ni Patrick. Kasalukuyan akong naghuhugas ng mga plato at pinagkainan nila nang may humatak sa aking braso. Nakita ko si Patrick. Namumula ang pisngi nito at parang lasing na. Patrick? Teka, bakit? Hinatak niya ako papunta sa sala. Ang 4 na kaibigan nito ay pawang mga lasing na rin. Tumigil kami sa harap ng mga kaibigan niya. Nakaramdam ako ng kaba. Strip, Patrick said. What? I said strip. Mariin itong sabi. Tinangka akong kumawala sa hawak nito ngunit mas lalo lang iyong humihigpit. Oh, come on. We're bored. Why don't you entertain us? You are a whore, right? Patrick, ano ba? Ayoko. Hindi ako ganun. Pinipilit kong makawala sa kanya. Lumapit ang mga kaibigan nito sa akin, puwera ang isa at nanatili lamang itong nakaupo sa sofa, umiinom ng beer habang nanonood. Hinawakan ng isa ang aking kamay. Teka, wag! Nagpanik ang sistema ko. Hinawakan ng lalaking aking panga. Ngumiti ito na nakakatakot. Pakipot ka pa? Alam namin ang ginawa mong pag-setup kay Patrick, kaya wag ka nang umarte pang parang ang linis mo. Tumulong aking luha at buong lakas na nagpupumiglas. Bitiwan niyo nga ako? Napakistot ako na may humawak sa aking hita. Shit! She has a porcelain skin. Ang swerte mo, Patrick. Dinilaan ng lalaking may braces ang kanyang ibabang labi. Wag, please! Tumingin ako kay Patrick. Blanco ang kanyang ekspresyon habang hawak ang isang kamay ko. Patrick, tama na. Help me, please! Nanginginig ang aking tuhod nang maramdaman ang halik ng lalaki may braces sa aking leeg. Umiwas ako. Tinangka akong lumayo pero hawak ni Patrick at ang isang lalaki ang aking 2 kamay. Taste like pearl. Nagsusumamo akong tumingin kay Patrick. Nanlaki ang mga mata nito. Help me! Somebody! Hindi ko na kaya, ayoko na. Lumakas ang hikbi ko at pilit na pumipinglas. Naramdaman kong nakawala ang kamay ko na hawak ni Patrick. Pinigilan nito ang kaibigan at inilayo sa akin. That's enough. She's too boring. Let's just call a professional whore, sabi ni Patrick. Nagkaroon ako ng pagkakataong tumakas kaya agad akong tumakbo sa kwarto ko at nagkulong doon. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Nangihina ang mga tuhod ko kaya napasalampak ako sa carpeted floor ng aking kwarto. Walang humpay ang pagturo ng aking duha. Nasaan na ang mabait na Patrick?
Hindi ko akalaing darating ako sa punto ng buhay na itatrato ako ng lahat na parang laruan. Patuloy akong umiiyak. Sobra ang takot na nararamdaman ko. Napapitlag ako na may kumatok sa aking kwarto. Hindi ko yon binuksan. Hindi ko kaya. Rosa? Kay Patrick ang boses na yon. Naparanok ako sa takot kaya hindi ako sumagot. Tama na please. Bulong ko habang humihikbi. Shit! Wala na ako narinig pang iba pagkatapos niyang sabihin yon. Hinintay ko talagang makaalis si Patrick bago ko lumabas sa aking kwarto. Hanggang ngayon kasi ramdam ko pa rin ang takot dulot ng nangyari kagabi. No one will protect me so I have to be more careful. Ngayon alam ko nang wala na talagang pag-asa na pahalagahan pa ako ni Patrick. Kaya ibinaon ko na sa limot ang nararamdaman ko sa kanya. Pagdating ng katanghalian, umalis na ako ng bahay namin. Medyo tanghali na rin kasi ako nagising dahil hindi agad ako nakatulog ng maayos. Kinailangan ko kasing puntahan yung isang branch ng salon namin sa Valenzuela. Nagkaroon kasi ng problema doon. Nag-concentrate na lang ako sa pag-drive hanggang sa makarating ako sa salon. Pagkarating ko, sinulubong ako ng mga empleyada ko. Good afternoon po, Ma'am Rosa. Nakangiting bati nito sa akin. Good afternoon, kamusta? Ganting bati ko sa kanya. Binaba ko na ang bag ko sa lamesang nakalaan para sa akin. Pinalibutan ko ng mga empleyada ko. Nag-aalala ang mukha ng mga to. Naku ba, medyo matumal po tayo ngayon. Bumaba rin po yung satisfaction rate natin. Huminga ako ng malalim. We can't please everybody, right? Gagawa na lang tayo ng paraan. Mag-iisip ako ng mga solusyon as soon as possible. At saka, Setyembre pa lang naman ngayon. Madalang talaga ang customer ngayon pero panigurado. Pagdating ng Desyembre at Enero, dadagsa ang mga gusto ng makeover. Dagdag ko pa. Tumango ang mga ito. Napatayin ako sa pinto nang tumunog ang bell nito na nasa taas. Tanda na may pumapasok o lumalabas sa tao. Nakita ko pa, pumasok ang isang maputing babae. Nakasuot na leather short at mas larong na-emphasize sa mahaba nitong hita at naka-pink hanging blouse. Wavy at makintab ang mala-tsokolating buhok nito. I need a trim. Maotoridad na sabi nito nang mapunta sa akin ang titig nito. Natigil ako sa tangkang pagtayo nang tumunog muli ang bell. Nanlaki ang mata ko. Si Patrick. Malamig niya akong tinignan at pagkatapos, lumapit ito sa babaeng kararating pa lang. Hey babe, bakit bumaba ka pa ng kotse? Sabi ng babae at yumakap sa bewang ni Patrick. I miss you. Malambing na sabi ni Patrick at bumaba ang mukha nito. Napakuyom ang kamay ko na maglapat ng labi nila. Lahat napatingin sa dalawa. Umungol ang babae nung laliman pa ni Patrick ang halik. Napatakip ako sa bibig ko para hindi makita ng empleyado ko ang panginginig ng labi ko dahil sa panipigilang iyak. Ilang beses din akong lumunok para mapigilan ang luha ko. Nag-iwas din ako ng tingin. Bakit kailangan pa niyang ipamukha sa akin na wala siyang pakialam sa nararamdaman ko? Bakit kailangan pa niyang ipamukha sa akin na wala akong karapatan sa kanya? Minsan na akong lumaban. Nakasama lang. Pumunta kasi ako sa opisina niya noon. Na makita kong may kahalikan tong babae, nag-eskandalo ako at ininsulto ang babae. Ang bunga? Nawala ang isa sa pinakamalaking deal ng kumpanya namin. Ako ang may kasalanan. Ako. Ulit. What's new? Kaya madalas nagpapanggap na lang ako na walang pakialam. Kahit sa loob-loob ko, sobrang sakit. Takot akong makita na naman ang galit ng ama ko at ni Patrick. Parang ang liit-liit ko sa mga mata nila. Wait, magpapatrim muna? Ako. Mahinang inilayo ng babae. Ang upuan na nakalaan dito at marang inasikaso ng empleyado ko. Panaka-naka kong tinitingnan si Patrick. Nakaupo ito at nakatingin sa babae. Nilumingon sa akin hindi na to nag-abala pa. Huminga ako ng malalim at yumuko. Ilang minuto lang natapos na rin na itrim ang buhok ng babae. Tumayo ito. Tumayo rin si Patrick at nilapitan to. Yumakap ang babae sa bewang nito. Hinawakan ni Patrick ang mukha ng babae at gumiti. Beautiful! Napangiti ako ng mapait. Kahit kailan hindi ko yon maririnig sa kanya. Nag-angat ako ng tingin at nang may bultong lumapit sa harap ng mesa ko. Nasa lubong ko ang malamig na titig ni Patrick. Naparanok ako. Nababa ito ng pera sa ibabaw ng lamesa ko. Keep the change. Sinundan ko ito ng titig nang tumalikod na siya. Pinagmasdan ko kung paano nito ilagay ang kamay sa bebang ng babae at kung paano nito halikan sa noo ang babae. Hanggang sa paglabas nito, nakatingin pa rin ako sa pintong nilabasan nila. Ayos lang, Rosa. Tama na. Naging maingay ang mga empleyado ko.
Nag-usap sila tungkol sa dalawang kalalabas pa lamang ng salon. Pinag-usapan dito kung gaano kagwapo si Patrick, yung PDA ng dalawa at kung gaano kaswerte ang babae kay Patrick. Kumirot ang dibdib ko. Hindi ko masabi sa kanila na, uy, asawa ko yon at kabit niya yon. Astig, di ba? Tapos ano, iisipin nilang napakatanga at masokistang asawa ko? Hindi ko ipapahiya ang sarili ko, no? Kailangan ko nang umuwi. Sumama kasi yung pakiramdam ko eh. Pagsasinungaling ko at lumabas na. Pagkabalik ko sa bahay, kinuha ko ang aking maleta. Sinilid ang lahat ng gamit ko doon. Kung hindi ako aalis sa pudar nito, patuloy lang ito sa pananakit sa akin. Hindi na kaya ng puso ko ang ginagawa ni Patrick. Sinakay ko ang maleta sa aking sasakyan at nag-check-in sa isang hotel. Hindi naman siguro niya ako hahanapin. Kasi hindi naman ako mahalaga sa kanya. Nakatingin ako sa labas ng bintana at pinagmamasa ng ilaw mula sa mga nakapaligid na building. Ngayon lang ako nakaramdam ng kapayapaan katulad nito. Binuklat ko ang aking gamit upang kuhanin ang sketchpad pero wala ito roon. Siguro naiwan ko yun sa ibabaw ng aking kama dahil sa pagmamadali. Nag-drive ako papunta. Mag-aalas 7 pa lamang kaya paniguradong wala pa doon si Patrick. Nang maiparada ko ng aking sasakyan, dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay. Pag-akit ko sa hagdanan ay nagulat pa ako na makita si Patrick na nakahiga sa flooring malapit sa pinto ng kanyang kwarto. Agad ko tong nilapitan. Patrick? Mabigat ang bawat paghinga nito. Nang hindi ito gumalaw, hinawakan ko ang braso nito. Dumaiti sa akin ang mainit na balat nito. Nilalagnat ka, Patrick. Dumilat ito at maratalim na ito akong tiningnan. Huwag mo akong hawakan. Tutulungan kitang tumayo. Sinabing bigla itong umubo. Sa pangalawang beses kong tulog dito, tinanggap na niya. Pagkarating sa kwarto, inihiga ko na ito. Tinanggal ko ang sapatos nito, ngunit pinigilan nito ang aking kamay nang tangkain kong tanggalin ang poro nito. Kailangan mong magbihis para maginhawaan ka? Dahil siguro sa panghihina, sumuko na rin ito. Mapalunok ako na makita ang kakisigan nito. Kumuha ako ng white t-shirt sa cabinet nito. Buti naman nakipag-cooperate ko kaya madalas ko siyang nabihisan. Ang sakit ng ulo ko, daing nito. Kumain ka na ba? Umiling ito. Kumain ka muna bago uminom ng gamot. Lumabas ka na. Matutulog na lang ako. Labas. Malamig na sabi nito at tinakip ang braso sa mukha. Patrick, labas. Inalis ito ang braso at matalim na tumingin sa akin. Huminga ako ng malalim at tumayo. Pagkalabas ko ng kwarto, dumiretso ako sa kusina para pagluto ito ng lugaw. Kailangan itong uminom ng gamot para mas madali itong gumaling. Nilagay ko ang lugaw sa may mangkok at nilagay sa tray. Naglagay din ako ng tubig at ng gamot. Dinala ko yon sa kwarto ni Patrick. Nilagay ko yon sa may lamesa sa gilid ng kama nito at umupo ako sa kama nito. Kinilabit ko siya. Patrick, wake up. Dumilat ito at nagkunot ng noo. Hindi ko ba sinabing lumabas ka na? Kinuha ko ang mainit na lugaw at ipinakita rito. Nagluto ako. Kumain ka muna para makainom ng gamot? Ayoko. Tumalikod to. Sige na, Patrick. Para gumaling ka na? Pilit ko pa rito. Gagaling ako kung lalabas ka dito. Lalo't sumasakit ang ulo ko eh. Medyo pasigaw na nitong sabi. Pero sinabing ayoko eh. Bigla nitong tinabig ang mangkok na may mainit na lugaw. Tumapon yon sa braso at sa hita ko. Bigla akong tumayo at napasigaw sa hapde. Bumangon to at galit na tiningnan ako. Shit! Binabalaan na kasi kita? Tumakbo ako sa CR nito at nagmamadaling binuksan ang shower. Tiniis ko ang hapde. Habang binababad ko ang paso sa malamig na tubig, itinapat ko rin ang hita ko sa shower. Napapikit na lamang ako. Namula ang braso at ang hita ko. Pagkatapos ko ngayon ibabad sa tubig, lumabas na ako ng banyo. Bumungad sa akin ang malamig na titig ni Patrick. Linisin mong kwarto ko. Bad trip? Lumabas na ako at bumaba papunta sa kusina. Dahil sa liwanag ng ilaw, lalo naging malinaw ang pamumula ng balat ko. Kumuha ako ng ointment at pikit matang inindang hapde. Nang mahupa ang sakit, dinala ko na ang palangganang may lamang tubig at basahan. Maingat ko yung dinala sa kwarto ni Patrick. Sinimulan kong punasan ng simento. Ang tagal! Gusto ko nang magpahinga. Sabi nito habang hinihilot ang ulo nito. Pasensya na. Sa susunod. Kapag sinabi kong ayoko, madiin itong sabi. Sinunod kong paltan ay ang bedsheet itong natapunan din ng lugaw.
Pati punda at kumot nito pinalitan ko. Tiniis kong paghapdi ng pasok ko habang nililinis ang kwarto nito. Pagkatapos ko linisin yon, humiga na ito kaagad. Lumabas ako dala ng palanggana at bedsheet nito na nakapatong sa balikat ko. Nilagay ko ang bedsheet sa labahan at pagkatapos kumain ng kaunti. Dahil sa pag-aalala ko kay Patrick, umupo ako sa gilid ng pinto at pinakiramdaman kung dadaing ba ito. Naglagay din ako ng baso na may tubig sa gilid ko sakaling kailanganin ito. Daan-daan kong binuksan ang pinto nito. Sumilip ako. Nakita ko pabaling-baling to sa kama. Natatakot akong magalit to sa akin, kaya't nilapitan ko pa rin siya. Hinipo ko ang noon nito. Mas lalo pang tumaas ang lagnat niya. Pinunasan ko ang pabisan nitong noo. Ininaan kong air conditioner para hindi to masyadong ginawin. Inayos kong kumot ito at bigla siyang dumilat. Maxine! Kinagat ko ang ibabang labi ko. Maxine, you came back! Umangat ang kamay nito at dumapo sa pisngi ko. Hindi mo ako iiwan, hindi ba? Inawakan ko ang kamay ni Patrick. Ayoko magsalita. Nakikita ko kasi ang pag-aasam nito na makita at makasama si Maxine. Ang ekspresyon sa mga mata nito ang nagbalik sa dating Patrick na kilala ko. Unti-unti pumikit ang mga mata nito. Natulog na siya. Sorry, Patrick. Maingat kong binaba ang kamay nito at kinumutan. Kumuha ko ng unan sa kama nito at umupo sa sofa. Unti-unti, dinalaw na ako ng antok. Naalimpungatan ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa mata ko. Umayos ako ng upo at tinignan si Patrick. Nakahiga pa rin ito at nakapikit. Nagdadalawang isip ako kung hihipuin ko ba ito, pero mas pinili ko na lamang saratin ang noon nito. May sinat ka pa. Bumaba ako at tumawag ng delivery. Pagdating noon, nilahad ko na kagad iyon. Dinala ko yon sa kwarto ni Patrick. Nakaupo na to sa kama at malamig na nakatingin sa akin. Kumain ka na. Nagpa-deliver ako. Alam ko namang di mo kakainin yung luto ko eh. Ibaba mo na lang dyan. Malamig nitong sabi. Eto na rin yung gamot. Sabi ko pagkababa ng tray. Pagbaling ko kay Patrick, nakatingin to sa braso ko. Tinago ko yon. Lalabas na ako. Rosa? Napatigil ako sa paglabas at tumingin dito. Never mind. Labas na. Pagkasarado ko ng pinto, biglang tumunog ang cellphone ko. Dali-dali kong dinukot yon sa bulsa ko. Nagmamadali kong sinagot yon na makita ko sinong caller. Hello pa? Wala ka talagang kwenta. Hinayaan mo magkasakit si Patrick? Yun ang nga lang may tutulong mo sa akin eh. Hindi mo pa nagawa na maayos? Bumungad sa akin ang galit na boses nito. Hindi po. Umuwi lang siyang Nagdadahilan ka pa? Kinilangan tuloy i-cancel ang general meeting. Wala kang kwenta. Pabaya? Peste? Naiiyak ako sa paninisin nito. Hindi niya na ako hiniyaang magpaliwanag. Pinutol na agad nito ang tawag. Huminga ako na malalim at kinalma ang pararamdaman. Inaplos ko ang napasok kong balat at tinanong ang sarili. May pagkukulang pa ba ako? Rosa's POV. Nang masilid lahat ng aking naiwang gamit sa bag, nalagay ko na rin yon sa aking balikat. Where are you going? Napatigil ako nang marinig ang malamig na tinig na yon. Daan-daan akong lumingon. I'm leaving, Patrick. Inilis nito ang pagkakasandal sa hamba ng pintuan. You're at Hotel Rio, right? Nanlaki ang aking mata. Paano? How many times do I have to tell you? Lumapit to sa aking tumayo sa aking harapan. That if I'm going to hell, I'll take you with me. Ayoko na, Patrick. Hindi mahalaga ko naman ang nararamdaman mo, Rosa. Wala akong pakialam. Dito ka sa bahay na to titira, kasama ko. Mahina, ngunit madiin itong saad. Natatakot na ako sa mga bagay na kaya mo pang gawin sa akin. Tinrato mo akong parang basura. Halos babuyin ako ng mga kaibigan mo. Hindi ko na alam. Patrick, pagod na ako. Hindi ko na napigilan pa ang humikbi. Nagpunta muli ang tingin nito sa aking braso. Napakisot ako ng daan-daan niyang hawakan yon. Pinagmasdan ko lang ang pagbabago na ekspresyon nito. Ngunit hindi pa man nagtatagal, naging blankong muli ang mukha nito at binitawan ang aking kamay. I've already called the hotel. I-deliver nila ang gamit mo dito bukas. Patrick, this is not right anymore. Wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman mo. Ang naramdaman ko, nang gaguhin ninyo ako magkapatid. Pagkatapos niyang sabihin yon, lumabas na siya sa aking kwarto. Pagkalipas ng 2 araw, nagulat ako nang imbitahan niya ako sa isang business party at binilhan ng damit. Yun ang unang beses na nakatanggap ako sa kanya na isang bagay. Umayos ka, Rosa. Huwag mo kaming ipahiya ni Papa.
Mariing sabi sa akin ni Patrick habang papasok kami sa hotel na paggaganapan ng business party. Lahat ng investor, business partners at directors naroon sa party kaya hindi kami dapat mawala. Nais daw kasi nilang makilalang asawa na nag-iisang heredero ng Belmonte dahil ang iba rito hindi naka-attend ng kasal. Total naman, gumaling na si Patrick sa lagnat nito 2 araw na nakakaraan. Pinayagan pa siya ng doktor na pumunta sa party. Tumango lang ako dito at nilagay ang kaliwang kamay sa braso nito. Huminga ako ng malalim para kalmahin ang naguhurumentadong puso ko. Minsan ko lang mahawakan si Patrick pero grabe kong bumilis ang puso ko. Pagkapasok pa lang namin, marami nang lumapit kay Patrick. Bumabati ang mga tot nangangamusta. Dahan-dahang inilis ni Patrick ang kamay ko sa braso niya na hindi nahahalata ng mga kausap nito. Nilagay ko ang kamay ko sa gilid ko at ngumiti ng pilit sa mga kausap nito at para namang mukhang nakikinig ako kahit di ko maintindihan ko anong pinag-uusapan nila. Napunta sa akin ang titig ng isang may edad na lalaki. Tumaas ang isang gilid ng labi nito at sinuyod ang kabuuan ko. "You must be... I am Rosa, sir." Inabot ko ang isang kamay ko rito para sana makipag-shake hands. Ngunit kinuha nito yon para daliin sa mga labi nito. "Ew, creepy. You have a very stunning wife, Mr. Belmonte." Sabi nitong hindi man lang inaalis ang tingin nito sa akin. Ngumiti lang si Patrick dito at bumalik ng atensyon sa mga kausap. Tiningnan kong muli ang lalaki at nakatingin pa rin to sa akin. Tumaas sa mga balahibo dahil sa nakikita ko sa mga mata nito. Nakakabastos. Tiningala ko si Patrick pero wala itong pakialam kahit na nababastos na ako sa mga mata ng lalaki. Nagtago ko ng kaunti sa likod ni Patrick para may tagong kalahati ng katawan ko. Napahinga ako ng maluwag nang magpaalam na si Patrick sa mga to para puntahan ang dalawang matanda na nakaupo malapit sa amin. Sumunod ako kay Patrick nang maglakad to patungo roon. Umupo kami at nagsimula ng mag-usap ang tatlo. Nag-asawa pala mga to at magtatatlong taon na silang kasal. Nakakaingit nga eh. Kitang-kita pa rin ang sweetness sa kanilang dalawa. Ano kayang future ko kay Patrick sakaling di kami bumalik si Maxine? Huminga ako ng malalim. Tiningnan si Patrick habang nakangiti sa kausap nito. Hindi niya ako tinitingnan. Di niya ako kinakausap pero alam kong pinakikiramdaman niya ako. "Mrs. Belmonte, Rosa?" Siniko ko ng mahina ni Patrick at matalim tiningnan. Napatuwid ako sa kinaupuan ko. "Ha? Pay attention, Rosa." "Shit!" Bulong ni Patrick. Sapat lamang para marinig ko. "Sorry." Tumikim ako at tumingin sa mag-asawa. Pardon? "Business talk bores you, iha?" Sabi ng ginang. No, not really." Nabilis kong sagot. "She finished business administration, Mr. Martinez." Singit ni Patrick. Napayuko ako. Sa totoo lang, si Maxine ang nagtapos ng BA. Ako naman, designer. Parang si Mama. Hindi naman gusto ni Maxine ng BA. Pinilit lang siya ni Papa dahil sa kanya ipapamana lahat ng ari-arian nito. May mamamana rin ako pero aasahan ko pa bang malaki? Bobo ang tingin ni Papa dahil designing lang ang tapos ko. "That's wonderful," sabi ng Ginoo. Biglang umalingangaw ang isang malumanay na kanta. "Oh wait, maganda ang kanta? Excuse us. Ayain mo ring sumayaw ang asawa mo, Patrick," sabi ng ginang nang tumayo ito para isayaw ang asawa. Tumango at gumiti lang si Patrick. Tumayo ang mga ito at iniwan kami ni Patrick. Pagkatapos nun, tumayo na rin si Patrick at walang sabing iniwan na ako. Nagpunta ito sa isang tumpok ng mga businessman. Huminga ako ng malalim. Ano pa ba ang aasahan ko? Magiging sweet siya sa akin dito sa party? Hindi naman masamang mag-assume, diba? Tumayo na rin ako at nagsimulang maglakad sa mga loob ng hotel. Nakipag-usap ako sa ibang kababaihang sa tingin ko approachable. Since designing ang natapos ko, binigyan ko sila ng mga advice kung anong bagay sa kanila or kung anong wag nilang isusuot. Yung iba na o-offend, pero yung iba naman ayos lang sa kanila. Nagpaalam ako sa kausap ko at nagpunta sa labas ng hotel. Doon ay may gazebo at may maliit na falls sa gitna nun, kaya nagmukhang malamig sa lugar. Tumayo ako sa may falls at pinagmasdan ng tubig na bumabagsak doon. Nakaka-relax tingnan yon. Tumingala ako sa langit. Nice, full moon. Nice, it's full moon. May isang taong may baritonong boses ang nagsalita sa likuran ko. Nilingon ko ito. Nanlaki ang mata ko na makilala ang lalaki nagmamay-ari ng boses. "You, since, what?" Napangiti ito sa reaksyon ko. "Good evening to the most stunning lady right in front of me.
Ako lang naman ang babae sa harapan mo ngayon, Riker. Yes, he is here. Finally, Riker, it's been a long time. Pinasok nito ang isang kamay sa bulsa ng kanyang slacks. I know 10 years has been a long time, but I figured I would wait for me. So, aalis ka na nga? Kailan mo to balak sabihin sa akin? Nagtatampo kong sabi rito. Narinig ko kasi ang pag-uusap ng mga kabarkada nito sa may soccer field. Pupunta na pala tong Canada at doon na ipagpapatuloy ang kolehiyo. Riker is my boyfriend. 9 months pa lang kami pero iiwan niya na kaagad ako. Akala ko ba walang iwanan? Wala kasi akong lakas ng loob na sabihin sa'yo. Inawakan nito ang magkabilang balikat ko. Pero babe, tumulo ang luhang kanina ko pa pipigilan. Iiwan mo ko? No, I won't. Never. I love you so much. Sabi nito at hinalikan ako sa noo. Kung di siya aalis, hindi niya matutupad ang pangarap niya maging isang sikat na soccer player. Baka ako pang sisihin niya sa huli kung bakit nahadlangan ang pangarap niyang iyon. At ayokong mangyari yon. Riker, ayoko maging hadlang sa pangarap mo. I know you want to be the best football player. I cupped his jaw and looked straight to his eyes. I smiled sadly. Nandito lang ako, hintayin mo ako. Babalikan kita, pangako. Niyakap niya ako na mahigpit. Kahit nasan ako, kung kailangan mo ako, darating ako, babe. Oo, hihintayin kita. Rosa, I want you to remember this. I love you. Whatever happens, it will stay that way. Babalikan kita. Ano man ang mangyari, babalikan kita. Nag-iwas ako ng tingin dito. Let's not talk about the past, Riker. Wala man lang kamustahan o kung ano paman. Hay, siya talaga ang Riker na kilala ko. Straightforward jerk. You've never changed, my love. You're still the warm-hearted girl I loved and still love. I can feel it. Naalarma ako ng unti-unti na itong lumapit sa kinaroroonan ko. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko na lumayo rito. Right? Napasinghap ako nung yakapin niya ako ng mahigpit. I miss you so much. Don't, Riker. I tried to push him. You're married to Patrick Belmonte. I know. Lumayo to ng kaunti sa akin. Ginamit ang hintuturo para iangat ang mukha ko at magpantay ang mga mata namin. You love him? Nabiglaman sa sinabi nito, agad din akong nakabawi. Yes, but it's a long story, Riker. I need to go back. Lalagpasan ko na sana to, pero biglang hinawakan ang braso ko at tinila akong paharap muli sa kanya. Nakita kong lungkot sa mga mata nito. Kinalimutan mo na ako? Di ba ang sabi ko babalikan kita? Bakit di ka nakapaghintay, Rosa? Napayuko ako. Nakita ko kasing nakakalimutan mo na rin ako. Nabalitaan kong nagkaroon to ng girlfriend doon. Minsan kasi tinatawagan ko to at ang nakasagot ay si Manager Sean, ang manager ni Riker. At sinabi sa akin may bagong babae na si Riker. Noong una hindi ako naniwala, pero isang araw napanood ko na lang to sa telebisyon na may kasamang babae. Marami tong litrato kasama ng babae. Isa na doon ang labis na nakabigla sa akin. Ang litrato na naghahalikan sila. Kasabay noon ang pagkawala ng komunikasyon namin. How can I forget the only girl I fell in love with? Nag-iwas ako ng tingin dito. I fell out of love, Riker? Yeah, I can see that. Sarkastikong sabi nito. Right, you look lonely. Parang iiyak ka na anytime. Let me guess, your father? Inawakan nitong magkabilang pisngi ko, tiningnan ako diretso sa mga mata. Comfort. Ito yung matagal ko nang hinahanap at ngayon ko lang ulit naramdaman. Sa bisig ni Riker. Isang pamilyar na init ang naramdaman ko. Ngayon ko lang napansin kung gaano ko na-miss si Riker. Bigla ko tong niyakap. Automatikong bumuhos sa mga luha ko. Simula nang mawala ito, wala na akong pagbuhusan ng sama ng loob. Wala nang nagko-comfort sa akin. Na-miss ko ang best friend ko. Sorry, nabasa ko tuloy yung suit mo. Natatawa kong sabi habang hinahawakan ang bahagi ng polo nito. Lumayo ako rito at tumalikod para mag-ayos ng sarili. Pagharap ko rito ay matamantong nakatingin sa akin. Hindi man to nagsasalita, kita ang pagtataka nito. Nakatingin to sa may braso ko na medyo namumulapad dahil sa lapnos. Nawala na pala yung makeup na nilagay ko doon. Ay, hindi rin namin gaano mahapti eh. Tinago ko yun sa likod ko. Binuka nito ang labi pero ininahan ko na siya sa pagsasalita. Tumikim ako. Riker, I need to go back. Baka hinahanap na ako ni Patrick. When can I see you again? Seryosong sabi nito at hinawakan ang kamay ko. I don't know, Rike. Please let me go. I have my ways, Rosa. I'll have you again. Determinadong sabi nito at binitawan ang kamay ko. Tumalikod ako rito. I waited for you, Riker.
But I can't wait that long. I'm sorry. Sabi ko bago pumasok ulit sa loob. Tanggapin na niyang hindi na kami magiging katulad pa ng dati. Pagpasok ko, dumiretso ako ng comfort room para mag-retouch. Nagulo kasi ang makeup ko dahil sa pag-iyak ko kanina. I let my guards down. Damn it! Pero si Riker lang naman. 'Di ba? He understands. Walang tao sa loob. Malamang busy mga to sa pakikipag-usap o pakikipag-deal sa iba. Once in a lifetime opportunity lang kasi ang maimbitahan sa mga parting katulad nito. Maraming pwedeng makilalang tycoons all over the world. Nakarinig ako ng ungol ng babae. Minumulto na ba ako? Pagtingin ko sa dulong cubicle, halatang dalawa ang taong naroon. Ano ba yan? Dumayo pa ng comfort room? Walang modo? Hindi ba nila alam na public toilet to? Grabe. Kaya na kaya sila kataga... Oh, Patrick! Nanigas ako dahil sa narinig na pangalang iniungol ng babae. Dali-dali kong nilak ang pinto ng CR bago may papasok na ibang tao. Hanggang dito ba naman? Wala na ba siyang pinipiling lugar? Sa wakas, bumukas din ang pinto ng naturang cubicle. Unang lumabas ang babae na may magulong buhok at makeup. Napatayo ako ng tuwid nang sumunod na ang lalaki. Hindi na ako nagulat. Nagulat pa to na makita ko ngunit agad ding bumalik sa panlalamig ang ekspresyon nito. Oh, it's your wife. Sabi nito habang pinapasadahan ng mga mata nito ang kabuuan ko. Pumunta to sa may salamin at nag-ayos ng sarili. See you, Patrick. Di na nagsalita pa si Patrick. Tumango lamang ito. Lumabas na ito. Tumikim ako at huminga ng malalim. Ihintayin lang kita sa labas. Wait! Tumigil ako, tumarap dito. Bakit? Ayusin mong necktie ko. Utos nito. Tiningnan ko ang necktie nito na naalis sa pagkakatali. Lumapit ako rito at sinimulang ayusin yon. Pinanatili ko ang distansya namin. Hanggat maaari, huwag itong madidikit sa akin. May hangganan ng bawat pasensya ng tao. Bakit parang nandidiri ka sa akin? Lumapit ka pa, Rosa? Inawakan nito ang braso ko pero agad kong inalis ang kamay nito roon. Nagsalubong ang kilay ko. Binilisan ko ang pag-ayos sa necktie nito at pagkatapos ay tumalikod. Bago pa man ako makalabas, sinatak nito ang mga braso ko at idiniin ako sa dingding. Bitawan mo ko, Patrick? Asik ko rito. Lumalaban ka na ngayon, ha? Galit na sabi pa nito. Naamoy ko ang alak sa hininga nito. Get your filthy hands off me. You disgust me. Minsan, kailangan nating lumaban dahil sobra na ang sakit. He smirked. Filthy, ha? Bitawan mo ko, Patrick. Masakit. Ano ba? Nakita mo lang ang lalaki mo? Tumapang ka na? Madiin itong sabi. Nanlaki ang mata ko. Paano? Akala ko hindi mo nakita. Tumawa ito ng pagak. Natatakot ako sa nakikita kong galit sa mga mata nito. Stop! Inawakan nito ang aking buhok. Halos mapapikit ako na maramdamang hubabdi ang aking anid. Kapag may ibang nakakita sa inyo, lagot ka sa akin. Naiintindihan mo? Sagot! Oo, please, let me go. Pagmamakaawa ko. Good. Iniwan niya na ako at bumalik na sa party. Inayos ko ng sarili ko. Tumutulo pa rin ang luha ko kapag naalala ko ang ginawa ni Patrick. Naramdaman ko ang paninikip ng dibdib ko, kaya agad kong kinuha ang inhaler ko sa loob ng purse. Paglabas ko ay agad kong hinanap si Papa. Kausap nito si Patrick. Nanlamig ang buo kong katawan nang mapunta sa akin ang mata ng dalawa. Ngumiti si Patrick at lumapit sa akin. Napaigtad ako nang hawakan niya ako. Scared? That's good. Kahit nanginginig sa takot, tinayaan ko tong hawakan ako. Ngumiti ako ng pilit na makalapit na kami sa kinaroroonan ni Papa. Hi, Pa? Kita sa kilos itong napipilitan lamang siyang yakapin ako. Kung makikipagkita ka sa lalaki mo, siguraduhin mong walang makakakita sa inyo. Pinapahiya mo ko? Mariin nitong bulong sa tapat ng tenga ko. Nanlaki ang mga mata ko. Lumayo ako dito. Hindi pa. I can explain. May iba pa bang nakakakita sa kanila, Patrick? Wala na. Ang mag-asawang Sanchez lang. Sagot ni Patrick at binigyan ako ng matalim na tingin. Tingnan mo na. Mabuti pang di ka dinadala sa mga gantong event. Pati apelido ni Patrick ibinababa mo? Mariin itong sabi. Mabuti na lang at walang masyadong tao sa paligid namin dahil nagsisimula ng magsiuwian ang mga ito. Ako talaga. Ako na naman? Grabe. Kung alam mo lang pa. Nainggit ako sa mga taong may mapag-arugang ama. Akala ko ba tatay ang tagapagligtas ng babaeng anak? Napapayo ko na lang ako sa mga sinasabi nito. That's enough, Pa. Ako nang bahala sa kanya.
pigil ni Patrick. Huminga na malalim si Papa at hinilot ang sentido. Mabuti pa nga, yang babae na yan ang papatay sa akin. Ilang beses ko pang sasabihin sa sarili kong kaya ko pa. Hanggang saan ko pa kayang tiisin. Kumikirot ang katawan ko nang magising ako. At suot ko pa rin ang gown ko na sinuot ko kagabi. Bumangon ako at nagpalit ng damit saka umupo ulit sa ibabaw ng kama ko. Pagdating kasi namin kagabi, sobrang pagod ng aking isip at katawan. Bakit kailangan mahalin ko si Patrick ng ganito? He is not worth of my love, my tears, even my soul. But why him? Please, answer me. Heart, why do you still love him? Why can't we hate him? Bakit siya pa rin yung tinitibok mo kahit na sinasaktan niya na tayo? Napaigtad ako na may biglang kumatok sa pintuan ko. Tumayo ako at unti-unting binuksan iyon. Bumungad sa akin ang blankong mukha ni Patrick. Wala siya, kaya ang pasok ngayon? Ayan na naman ang pahama kong puso. Mabilis na namang tumibok. Nag-iwas ako ng tingin. Tumikim ito. May bisita ka. Nasa baba. Tumango ako. Sige. Tumango rin to at tumalikod na. Lumabas ako at sinarado ko ang pinto ng kwarto ko. Sumunod ako rito. Gusto ko tong hawakan at yakapin pero wala akong karapatan. Hindi siya akin. Hanggang papel lamang ako. Nabangga ako sa likod nito nang bigla itong huminto. Agad akong lumayo nang lumingon ito. I'm sorry. Handa na sana ako para saluhin ang galit nito. It's okay. Kamunti ka na ako mapasinghap dahil ito ang unang beses na sinabi nitong ayos lang. Di niya ako sinigawan o kaya na may binigyan ng matalim na tingin kahit na blanco pa ang mukha nito. Nagulat pa rin ako sa sinabi nito. Kumunot ang noon nito na mapansing nakatingin pa rin ako sa kanya. Nagiwas ako ng tingin at kinagat ang ibabang labi. Na-amaze lang ako dahil alam pala niya yung salitang okay. Tumikim ito at tumingin sa harap. Sinundan ko ang tinitingnan nito. Gumuhit ang ngiti sa aking labi nang makita ko kung sino iyon. Ang babaeng nakaupo ngayon sa may sofa. Na nasa gitna ng sala sa salamin. Kahit pa naka-shades ito ay nagawa ko pa rin siyang kilalanin. Tumayo ito. Automatic pong napatakbo ko sa kanya at yumakap. Tita Vicky, what a pleasant surprise. Masaya kong sabi. Gumanti to ng yakap. I miss you, honey. Si Tita Vicky ay ang nag-iisang kapatid ni Papa. Malapit ako sa kanya. Siyang tumayong nanay-nanay namin ni Maxine dahil sobrang bait nito. Ito kasi ang takbuhan ko kapag pinapagalitan ako ni Papa nung bata pa lamang ako. Ito rin ang nag-aalaga sa akin. Kaso pumunta to ng ibang bansa dahil nagkagalit sila ni Papa. Kaya kumuha siya ng katulong para tumingin sa akin. Alam kasi niya ang mga ginagawa ni Papa. Kaya nga sila nagkagalit dahil sa akin eh. You came back. Halos manginig ang boses ko nang sabihin niya iyon. Sobra ko siyang na-miss. Of course. Nalaman ko kasi ang tungkol sa kapatid mo. Your father told me. Bakit siya umalis nang di nagpapaalam? Hay nako, napakagala talaga ng kapatid mo yan. Hindi mapirmi. Kung ganon, hindi alam ni Dita kung bakit umalis si Maxine at ang tungkol sa kasal. Hindi sa kanya sinabi ni Papa? Malamang, dahil baka magkagalit na naman sila. Pipiliin ko na lang manahimik kesa ako muling maging dahilan ng pagkakagalit nila. Patas ang tingin ni Tita Vicky sa lahat ng tao. Kaya nga gustong gusto ko siya eh. Patas ang trato niya sa'yo kahit na magsasaka ka. Dahil para sa kanya mahalaga ang existence ng bawat nilalang. Oh, di ba? Pwede na siya sa Miss Universe. Huminga ako na malalim at gumiti ng malungkot sa kanya. I miss you, tita. You don't know how much I miss you. Oh, me too, honey. Yumakap to sa akin, pero agad ding lumayo ng konti. Anyway, you look terrible. Why? Oh, hindi ko alam ang isasagot ko rito. Kinagat ko ang ibabang labi ko at nag-iwas ang tingin dito. Nakita ko si Patrick na nakamasid sa amin ng tita ko. Malamig ang titig nito. Naparunok ako na magtama ang mga mata namin. Bumalik ulit ang titig ko kay Tita Vicky na ngayon ay nakakunot na ang noo. No, tita. Nilinis kasi ako ng kwarto ko. Namin. Tapos napuwing ako. Oh, dapat kasi kumuha na lang kayo ng katulong. Lumingon ito kay Patrick at gumiti. What do you think, Patrick? No, tita. Kaya ko na... I agree. Simpleng sabi nito. Lumapit ito sa amin. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Nagulat pa ako nung akbayan niya ako. Pasalamat na rin dahil hindi yun naasanan ni Tita Vicky. Ayoko rin namang nahihirapan ng asawa ko, tita.
Tiningala ko ito at umiling. No, Patrick. Kaya ko naman. Alam ko umaarte lang to at hindi totoo ang lahat ng sinasabi niya. Pinisil nito ng mahinang balikat ko. I insist. I am your husband. Dapat lang naibigay ko sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Hindi ako nakaimik sa sinabi nito. Bakit kahit na umaarte ito, mabilis pa rin ang tibok ng puso ko at parang gusto kong umasa na totoo yon. Paasa? How sweet. Tiningnan ko si tita. Magkasiklop ang kamay nito at nakangiti sa aming dalawa ni Patrick. Oh, before I forgot, iniimbitahan ko nga pala kayong pumunta sa resort blessing ko sa Batangas. Resort? Yes, isn't that cool? Villa Navera already opened. She giggled. At saka, umuwi rin galing Japan ang dalawa mong pinsan, Rosa. Gusto ko nilang makita. Sina Christoph at Troy? They're here. Oh, goody. I beamed. Nang umalas kasi si tita, kasama nito ang dalawa kong pinsan. Kalaro ko ito noon at malapit kami sa isa't isa. Kailan ba yan, tita? Tomorrow, sagot ni tita. Bigla ring nalusaw ang ngiti ko. Baka may meeting si Patrick bukas or may nakaschedule na kung ano man. Tita, baka may gagawin si... Pupunta kami. Agad na sagot ni Patrick na ikinagulat ko. Really? Yes, malamig na sabi nito. Sa sobrang excited ko, hindi ko napigilan ang sariling yakapin to. Thank you, thank you. Nang humupa na excitement ko at saka ko lang namalayan na tumagal ang pagkakayakap ko kay Patrick. Palayo na sana ako nang pinalibot ito ang kamay sa bewang ko para hindi ako makalayo. Nagmalasparta na naman ang tibok ng puso ko. It's okay. Bulong ito sa may tenga ko. Naparunok ako dahil tumatama ang mainit na hininga nito sa may tenga ko. Nagsitayuan din ang mga balahibo ko sa batok. Ano bang nangyayari? Bakit kahit alam kong pag-arte lang to hindi ko maiwasang isipin na sana totoo to. Yung marahang pagyakap sa akin ni Patrick, yung pagdantay ng mainit na palad niya sa balikat ko kanina. Ganito pala ang pakiramdam na nakakayakap na ng isang Patrick Gavin Belmonte. Ang sarap sa pakiramdam. Matagal ko na itong pinapangarap. Ang mahawakan at mayakap si Patrick. Shit! Bakit kung kailan gusto ko na siyang kalimutan, sa kanya to ay pinaparamdam sa akin? Nagwawala tuloy ang sistema ko. Gusto ko pa. Gusto ko ganito lang kami. Kailan ba mangyayari yon? Pwede bang pahintuin mo ng oras para labis ko pang madama to? Ilang taon ko na bang hinangad na mangyari to? Gusto kong isiping totoo yon. Please, kahit ngayon lang. Hayaan niyo akong isipin na totoong lahat ng pinapakita niya. It's okay. Your auntie's watching. Hindi pa man nagsisimula ang pagiging ilusyonada ko, tapos na kagad ni Patrick. Sinisikmura lang pala siyang yakapin ako dahil nanonood ang tiya ko. Paasa ba siya? O talagang assuming lamang ako? You are heartless, Patrick. Bulong ko. Makilang beses akong lumunok para mapigilan ang nagbabadyang luha. Nakakaya kasi kung iiyak ako sa harap ni Tita Vicky. Alam ko, hindi mo kailangan sabihin sa akin. Rosa's POV. Maaga kaming umalis ni Patrick ng bahay sakay ng private helicopter nito. Ayaw daw kasi niyang magmaneho ng matagal. O baka, ayaw lang niya ako makasama ng matagal. Bumaba ang helicopter sa helipad ng resort. Unang bumaba si Patrick at sumunod ako. Pagbaba ko, kagad akong sinalubong ng yakap ni Tita Vivian. Hinalikan niya ako sa pisngi. Hello dear, I'm so glad you two made it. Of course, ayoko na didisappoint na maganda kong tita. I said while hugging her back. Tara na sa loob, mainit. Shucks, umiiyak na yata ang kilikili ko. Binitawan ako nito sa kahinila papunta sa loob ng hotel nito. Tahimik na sumunod si Patrick sa amin. Dinala kami ni tita sa chapel, ilang minuto pa'y nagsisimula ng misa. Pinadala na lang namin sa bellboy ang mga gamit para dalhin sa magiging kwarto namin. Iniwan muna kami ni Tita Vivian sa may upuan dahil tinawag siya ng mga amiga niya. Katabi kong tahimik pa rin si Patrick. Rosay! Napalingon ako sa likod dahil doon nagmula ang boses. Lumiwanag ang mukha ko na makilala kung sinong dalawang lalaki na kumakaway sa akin. Christoph! Troy! Sigaw ko. Tumayo ako't mabilis na pumunta sa kinakaroonan ng dalawa. Sabay kong niyakap ang dalawa sa bewang dahil hindi ko naabot ang mga batok nila. I miss you both. Narinig kong tumawang mga ito at niyakap din ako pabalik. We miss you too, Rosay. Bulong ni Troy sa akin. Nalaman namin ang tungkol sa pag-alis ni Maxie. We miss her too. Bakit siya umalis nang walang paalam? Ano bang iniisip niya?
Umiling ako para malaman itong hindi ko rin alam kung anong nasa isip ni Maxine. Naibaon kong mukha ko sa dibdib ni Troy. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanilang sitwasyon. Baka ikapahamak pa ni Papa yun. Lalo na si Patrick. Alam kong ayaw niyang pagkalat ang nangyari nung kasal niya. We both missed her. Huminga to ng malalim at mas sinigpitan pang yakap nito sa akin. Humiwala ito sa kamahinang kinurot ang pisngi ko. Ngumiti ako. She'll be fine, okay? Party ni Mama to, hindi tayo dapat maging malungkot. Tumango ako. Christoph and Troy are twins. Mas matanda ako sa kanila ng 2 taon. May lahi talaga kaming kambalin. Pero hindi sila identical. Hindi tulad namin ni Maxine. Ang pagkakaiba lang namin ni Maxine ay yung nunal. May malit na nunal ako sa may noo at si Maxine naman ay wala. Kasabay ko silang lumaki kaya sa lahat ng mga pinsan ko si Troy at Christoph ang pinakamalapit sa akin. 7 years old ang dalawa nang umalis ito ng bansa. Dahan-dahan akong lumayo na may tumikim. Hinarap ko si Patrick. Nakakunot ang noo nito at nakapamulsang isang kamay. Pumunta ako sa gitna at sinimulang ipakilala to sa isa't isa. Cousins, this is Patrick Gavin Belmonte, my husband. Hindi namin nabalita ang ikinasal ka o sadyang hindi mo lang kami inimbita. May bahid ng pagtatampo ang boses ni Troy, samantalang si Christoph naman ay nakamasid lang kay Patrick na parang sinusuri to. Hindi, kasi. May mainit na kamay ang dumantay sa balikat ko. Pasensya na kung hindi namin kayo naimbitahan. Nagmadali kasi kami, alam niyo na. Bumaba ang kamay ni Patrick sa bewang ko at hinapit ako papalapit sa kanya. Naitukod kong magkabilang kamay ko sa matigas na dibdib nito. Diretso niya akong tinignan sa mata habang patuloy na pagsasalita. Gusto kasi kagad maikasal kami, baka makawala pa eh. Rinig na rinig kong mabilis na pagtibok ng puso ko. Ako nang unang nag-iwas ng tingin. Pinagdikit kong ibabang labi ko't nang mapuntang tingin ko sa mga pinsan ko ngumiti ako pero hindi yun abot sa mata. No, enough. Hindi na dapat ako mahulog sa bitag niya. Hindi na dapat ako makaramdam ng pag-asa na maayos ang samahan namin. Alam ko na, umaarte lang siya dahil nasa harap namin ng mga pinsan ko. Pero bakit hindi ko mapigilan ang abnormal na pagtibok ng puso ko? Ngumiti si Troy at saka inilahad ang kamay kay Patrick. Troy nga pala pare. Binitawan ako ni Patrick at saka tinanggap ang kamay ni Troy. Tumango ito at saka bumitiw. Christoph, walang emosyong sabi ni Christoph. Tinanggap ni Patrick ang kamay nito. Napansin kong pinisil ni Christoph ang kamay ni Patrick. Samantalang isa naman ay matamanding nakamasid kay Christoph. You break her heart, I break your face. And I'll make sure surgeons can't even fix it. Tumaas ang isang gilid ng labi ni Patrick. Oh no, naglalaro ka pa rin ba ng soccer, Troy? Sabi ko para maibsan ang tensyon sa kanila. Lumawak ang ngiti ni Troy. Nawala na rin ang atensyon nito sa dalawa. Naghiwalay na rin ang mga kamay ni Patrick at Christoph, ngunit hindi pa rin tapos magbigay ng matatalim na tingin ng mga ito. Kinagat kong ibabang labi ko at binalik kay Troy ang tingin. Yap, actually, kasama ko yung co-player ko. Nasaan ba yun? May hinanap to sa likuran ko kaya napalingon din ako. Riker! Nanigas ang katawan ko nang banggitin niya ang pangalan ng kasama nito. It can't be. Lalong kumabog ang dibdib ko nang lumingon ang isang lalaki sa gawin namin at magsimulang lumakad. Riker, humarap ulit ako kay Troy habang nakakuyom ang mga kamay. Tignan mo nga naman ang pagkakataon, nakakagago. Mula sa peripheral vision ko inakbayan ni Troy si Riker. Tara dito pare. Troy si Riker. Ipagmayabang mo ko sa pinsan ko. Kinagat kong ibabang labi ko at nag-isip kung paano ko pakikiharapan ito. Hi Rosa, nanindig ang balahibo ko nang banggitin itong pangalan ko. Huminga ako ng malalim. Madin kong pinikit ang aking mga mata para maibsan ang kaba. Pagkatapos ay dumilat at hinarap sila. Nangiwi ako na magtamang mga mata namin. Long time no see, Riker. Nabigla si Troy. You knew each other? How? She's her, Troy. Mahinaw sabi ni Rike habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Kumulit ang noo ko sa sinabi nito. Anong ibig sabihin niya? Kinikwento niya ba ako sa pinsan ko? What? Siya yung ex mo na mahal mo pa rin at iniwan mo lang para matupad ang pangarap mo? Si Rosa yung sinabi mong babalikan mo't babawiin? Yung ex mo na sinabi mong pakakasalan mo? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Katahimikan na naghari pagkatapos ni Troy magsalita. Wala ni isang gustong magsalita, napayuko ako. Ayokong salubungin ang mainit na tingin ni Rike. Nakakuyom ang kamay nito na parang pinipigilan ang sarili.
Hindi ko rin matignan si Patrick. Ngayon nandito si Riker, ano kayang masasakit na salitang sasabihin niya sa akin mamaya? Awkward. Narinig kong sabi ni Christoph. Malamang ay naagaw namin ang atensyon ng dalawa para maputol ang pagbibigay nila ng matatalim na tingin. Napapitlag ako nang may kamay na pumaikot sa bewang ko. Tiningala ko kung sino nagmamayari ng kamay na yon. Nakita ko matigas na anyo ni Patrick, matalim to nakatingin kay Riker. Gumagalaw din ang panga nito. Napalunok ako nang pumunta sa akin ang titig nito. Hindi ko na naituloy pang sasabihin ko dahil sumulpot na si Tita Vivian. Mga anak, tara na sa pwesto natin. Magsisimula ng misa. Hinila ako ni Patrick nang tumalikod na si Tita Vivian. Napasinghap ako nang sungguin nito si Riker sa balikat. Mabigat ang paghinga nito kaya pinili ko na lang na manahimik kaysa mag-away kami dahil sa ginawa nito kay Riker. Umupo kami sa unahang linya. Si Tita Vivian ang nasa unahang upuan. Katabi nitong dalawang anak at pagkatapos ay pumesto si Riker sa tabi ni Troy. Paupo na sana ako sa tabi ni Rike nang hilahin ako ni Patrick. Ito umupo sa bakanting upuan sa tabi ni Rike at ako naman ay sa gilid nito. Tahimik lang ako hanggang sa magsimula ang misa. Magbigay kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Masiglang sabi ng pari. Peace po, peace be with you po. Nakangiting bati ko sa mga taong nakaupo sa likod ng linya. Gumanti rin ang bating mga to. Humarap ulit ako tumingin sa gawin ni Patrick. Tumikim ako para kunin ang atensyon nito at hindi naman ako nabigo doon. Iniwas kong tingin ko sa kanya. Peace be with you. Bumaba ang ulo niya bago ako makagalaw. Nalalaki mata kong mapaawang ang labi ko't sinalo niyang hingal na kumawala sa lalamunan ko. Sumabog ang mga bomba sa aking ulo. Sumugod ang apoy sa aking nervous system. Peace be with you too. Binalik na nitong tingin sa harap. My hands rose to my lips. I can't believe this. He kissed me. Hindi ko alam kung ilang minute akong nakatanga dahil sa ginawa niya. Nag-init ang mga pisngi ko dahil alam ko maraming nakakita sa ginawa ni Patrick. Nasa unahan kasi kami. Bago ako makaharap, napansin ko isang lalaki nakasilip sa gawi ko, si Riker. Mababasang lungkot sa mukha nito. Nakakaramdam ako ng guilt. Dahil alam kong ako ang may gawa nun, lumunok ako bago tong nginitian pero hindi yun umabot sa mata saka ako humarap ulit sa altar. Natapos ang misa, nagmano ako kay Tita Vivian. Sinusundan namin ng pari sa bawat lugar na babasbasan nito. Ang ibang bisita naman ay pinauna na ni Mama sa buffet table. Naramdaman kong may humawak sa kamay ko. Nilingon ko kung sino yon. Napatigil ako sa paglalakad. Napatingin ako sa magkahawak naming kamay at pagkatapos ay luminga sa paligid. Marahil ay hindi yun napansin ni Patrick dahil may mga kausap to mga businessman. Rosa, tiningala ko to. Lumunok ako bago sumagot. Rike, hindi ko na rin naituloy ang pagsagot dahil may mga kamay na humawak sa bewang ko. Nilayo ako ni Patrick kay Riker ngunit humigpit ang hawak ni Riker sa kamay ko. Tinaliman nito ng tingin ang kamay ni Riker na nakahawak pa rin sa kamay ko. Ako na mismong bumitiyo, napayuko ako nang makita na naman ang lungkot sa mga mata ni Riker. Let's go, Rosa. Matigas na sabi ni Patrick. Papatalikod na sana kami ngunit humarap ulit si Patrick kay Riker. Umangat ang isang gilid ng labi nito. Don't be pathetic pare, akin na siya. Huwag mo nang ipagpilitan ng sarili mo sa kanya. Bakit mo sinabihan ng ganun si Riker, Patrick? Sabi ko habang hinihilan niya ako papunta sa hindi mataong lugar. Shut up, Rosa. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Bawat pagdiin na salita nito ay siya ring pagdiin ng kamay niya sa braso ko. Napapangiwing na lang ako. Diniin niya ako sa pader at saka nilagay ang kamay sa magkabilang gilid ko. Handa na sana akong sigawan nito, ngunit nalunok ko rin yun dahil napansin ko kung gaano kalapit ang mukha nito sa akin. Parang ang late ko dahil sa ginawa nito. Napalunok ako nang bumaba ang tingin nito sa labi ko. Agad kong binasa ang ibabang labi ko. Anong gagawin ko kapag hinalikan niya ako ulit? Hinulin tong mga mata ko. Nakita kong pagtigas ng anyo nito. Siya yung kausap mo sa party, right? Tsk, hanggang dito ba naman? Dinala mo yung kakirihan mo, Rosa? Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi nito. Wala kaming ginagawang masama ni Riker. Inaakit mo siya. Gumalaw ang panga nito, tanda ng galit ito. Napapikit ako ng mariin at dumilat. Nakakainis. You're delusional, Patrick. Kung ako sa'yo, magsisimba ko araw-araw. Tinulak ko to ng malakas at inayos kong damit ko nang makawala dito. Ilang beses akong lumunok para maiwasang lumabas sa mga luha ko. Para naman hindi puro kahalayan ang nasa isip mo.
Mutik na ako mapasinghap nang dumampi ang palad nito sa pisngi ko. Nagiging palaban ka na, Rosa. Naminis mo tuloy ang mahinang ikaw. Dahil sawang-sawa na ako sa pang-aapi niyo sa akin. Tao ako pero parang gamit kong ituring mo. May sarili akong utak, hindi mo ko kailangang kontrolin. Pagkasabi ko noon ay tumalikod na ako, nakakuyom ang mga kamay ko habang naglalakad palayo dito. Why can't I hate him? Nahabol ko sila Tita Vivian sa gazebo. Ilang minit lang ay sumunod na si Patrick. Hindi ito pinapansin hanggang sa matapos ang pagbasbas. Hindi ko na rin nakita si Riker hanggang sa matapos yon. Inaya na kami pumunta sa buffet table para makapagtanghalian na. Nagulat ako nang ipagdusog ako ni Patrick ng upuan. Umugong ang tuksuhan sa lamesa namin. Knowing Christoph and Troy, palabas lang naman niya ang lahat ng ito. Binigyan ko ito ng ngiti ngunit hindi umabot sa mga mata ko saka umupo sa upuan. Dinusog nito. Sige mga anak, magsikain kayo ng madami. Naku, lalo na kayo Patrick at Rosa, ang layo pa naman ang binyahin niyo, sabi ni Tita Vivian. Mas pinili nitong sumalo sa amin dahil family first daw at mamaya na siya makikipagchismisan sa mga amiga nito. Okay lang po kami tita, sagot ni Patrick habang hinihiwang karning na sa plato nito. O Riker, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Hindi mo ba nagustuhan ang luto? Napatingin ako sa gawin ni Riker, nasa harap ko itong nakapwesto. Tinutusok nitong broccoli at saka sinubo. Okay lang din po ako tita. May tumingin ito sa akin. I can see longing in his eyes. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Iniisip lang po ako. Naku, kung sino man yung iniisip mo ngayon, napakaswerte niya, sabi ni Mama sa kasinubong pagkain sa kutsara nito. Tinaliman ko ng tingin si Christoph nang tumikim ito sa kangumiti na nakakaloko. Naramdaman kong mainit na palad ni Patrick sa kamay ko na nasa ibabaw ng lamesa. Kahit na gustong-gusto kong init nun, kailangan ko pa rin maging matatag. Ayoko nang malaman niya na sa bawat haplos niya ay nanghihina ako. Pasikreto kong binabang kamay ko at nilagay yun sa kandungan ko. Tumikim ako. Tita, si Papa nga po pala. I just want to change our topic. Saka napansin ko ring wala si Papa samantalang sabi ni Tita Vivian ay tatawagan niya ito. Naku, hindi daw siya makakapunta at pupunta siya ng Australia. Business, panay na lang trabahong inaatupag niya. Simula nung mamatay si Avery. Malungkot na sabi nito. Tumikim ito sa kangumiti ulit. Alam kong ayaw niyang pag-usapan ng tungkol sa mama ko dahil sa amin ni Maxine. Ayaw na niyang maging malungkot at mangulila kami sa pagmamahal ng isang ina. Kumain na lang tayo. Pagkatapos ng tanghalian ay nagkwentuhan kami ni Tita Vivian tungkol sa kung paano niya naisipang magpatayo ng resort at pati na rin ang mga nakita nitong magagandang places sa mga pinuntahan nitong bansa. Nakikita ko ulit ang kislap sa mga mata nito na kinuha ng taong umiwan sa kanya. Nagpaalam kami ni Patrick na magbibihis lang kami at mamahinga ng konti. Maaga kasi kaming umalis at napagod pa sa biyahe. Pumunta kami sa kwarto namin. Walang umiimik ni isa sa amin. Hindi ako sumasabay kay Patrick sa paglalakad. Lagi akong nasa unahan nito. Ngunit nararamdaman kong pang mainit na titig nito sa likod ko. Pagkapasok ko ng kwarto namin, ikagad akong dumiretso sa bedroom nito. Dala-dala mga maletang inilagay ng bellboy sa may gilid ng pinto namin. Nilapag ko yon sa ibabaw ng kama saka inalis ang mga damit sa loob nun. Hindi na ako nabigla nang sabihin ni tita sa akin na isa lang ang kwarto. Alam ko na kung saan ako matutulog. Sa sofa? Saan pa ba? Wala namang awa sa akin si Patrick. Siguradong hindi niya ako gustong makatabi. Narinig kong pagbukas ng pinto. Mauna ka nang magbihis. Malamig ko sabi ko. Habang hindi nakatingin dito, tumayo ako saka pumunta sa kinaroroonan ng pinto. Palabas na sana ako ngunit tumarang si Patrick sa may pinto. Nagtataka ko tong tinignan. Okay. Sinarado nitong pinto sa likod nito. At pagkatapos ay isa-isang inalis ang pagkakabutones ng polo. Nagulat ako nang hubarin niya yon sa harapan ko. Anong palabasin mo ko? Natataranta kong sabi. Tumingala ako sa kanya habang hinahagis ang shirt niya sa sahig. Ang kanyang dibdib ay maganda na may mumunting mga buhok at ang kanyang 6 na abs ay parang isang bagay mula sa isang fitness magazine. Bakit? What? Lalabas ako? Nakaharang ka? Nag-iwas ako ng tingin dahil sa intensity nakikita ko sa mata niya. Ano bang ginagawa niya? At higit sa lahat, ano bang balak niya? I can't read him. Shit. Fine, tatalikod na lang ako.
Nanginginig akong tumalikod dito. Kung yun man ang balak niya, hindi ko may bibigay. Ayokong isipin itong siya ang kahinaan ko. I need to fight my feelings for him. Pero bakit ibang sinisigaw ng katawan ko? Gusto nitong harapin ko si Patrick at kung ano man ang gusto nitong mangyari. Pinili kong ulo ko para maalis sa isipan kong malaperpektong katawan nito. Nanigas ako na may mainit at malambot na bagay ang dumikit sa balikat ko. Napasinghap ako nang maramdaman ang hininga nito sa bandang tenga ko. You're so cold to me. Mabilis ko tong hinarap. Ano bang? Lumapat ang labi nito sa labi niya. Tinakpan niya ang bibig ko, pinipigilan ng mga salitang lumalabas. Hindi ko alam kung sino nagtulak sa akin para pumikit at ilagay ang magkabilang kamay ko sa balikat nito. Kailangan ko siyang itulak pero hindi ko magawa. Nalulusaw ako sa mga braso nito. Ang mga braso nito'y pumaikot sa bewang ko at mas diniinan pa sa kanya. Bakit niya to ginagawa sa akin? Pinaparusahan niya ba ako? Diniin niya ako sa pader sa mas magkalapit pang katawan namin. Binaba nitong isang strap ng dress ko. Why am I responding to his touch? God, I'm dying for his touch. Hindi ko alam kung ilang beses ko inisip kung kailan ko mahawakan ng ganito si Patrick. Bumaba ang halik nito sa leeg ko. Napaungol ako sa ginawang pagkagat nito doon. Napasabunot ako sa buhok niya at lalong humigpit yon nang pumababa ito sa collarbone ko. Tinigil itong paghalik sa akin saka tinitigan ako sa mga mata. Nag-init ang mga pisngi ko. Hingal na hingal kami pareho. Dream come true na ba to? Nagsisimula na bang magkaroon ako ng puwang sa puso niya? Umangat ang isang labi nito at binaba ang tingin sa dibdib ko. Okay na yan para malaman ni Riker kung saan siya lulugar. Nalito ako sa sinabi nito. Lumayo siya ngunit seryosong nakatitig pa rin siya sa akin. Tinignan kong sarili ko sa salamin na malapit lang sa may pinto. Lalaki ang mga mata ko nang makita ang mga pulang hikis sa nasa leeg ko at dibdib ko. Namula ako sa galit. Hayop ka talaga. Lumapit ako dito at sasampalin kung hindi lang nasalo ni Patrick ang kamay ko. No Rosa, you're the slut. Ikaw ang hayop. Sabi nito, nasaktan man sa sinabi nito ay hindi ko pinahalata. Palatandaan lang yan, kahit hindi kita gusto, akin ka pa rin. Get your hands off me, Patrick. Pilit kong binabawing kamay ko, binitawan nga ni Patrick ang mga kamay ko pero kagad din itong hinawakan ng braso ko. Mahal mo ko, diba? Kung mahal mo ko, susundin mo lahat ng gusto ko. Paano nito nalaman ang tungkol sa nararamdaman ko sa kanya? Akala mo hindi ko alam ang tungkol doon? I read the letter Maxine left for you. Nabigla ako sa sinabi nito. Pumasok ka sa kwarto ko? That room is part of my house. Gagawin kong lahat ng gusto kong gawin sa pag-aari ko. Napakagat ako sa aking ibabang labi. I know you'll never love me back. You're right. May hina nito saad. Hindi ko nang pinipilit ang sarili ko sa'yo. Sinukuan na kita, Patrick. Hinintay ko na lang yung araw na ilalabas mong annulment papers para makaalis ka na't mahanap mo si Maxine. She's the one you love. I'm just her substitute. Nakayuko kong sabi. Mabilis na tumulong luha sa aking mga mata. This is the first time na nag-usap kami ni Patrick ng ganito katagal. Ang madinitong hawak sa braso ko'y unti-unting lumuwag. You're not her substitute. I've never looked at you that way. Napangat ako ng tingin. Ha? You cry a lot? You're clumsy. Hindi mo alam kung paano panindigan ng sarili mo. Marunong ka magluto. Masarap. Kinaan niya yung ginawa kong pagkain para sa kanya? Total opposite ka niya. That is why hindi ako ma-in love sa'yo. Upo ako sa ibabaw ng king-size bed habang hinintay na lumabas si Dylan sa banyo. Huminga ako ng malalim at tinignan yung pinto ng banyo na pinasukan nito. Mukhang wala pa tong balak na lumabas kaya nagbihis na muna ako. Pagkatapos ko magbihis ay mupo ulit ako sa ibabaw ng kama. Nagangat ako ng tingin ng bumukas ng pinto ng banyo. Napalunok ako. Ang tanging suot lang ito'y kulay itim na boxer. Pinupunasan nito ng tuwalyang basang buhok. Bumaba ang mata ko sa hubad na dibdib nito. Tumutulong ilang butil ng tubig doon. Nag-iwas ako ng tingin na maglakad ito papalapit sa akin. Patrick, ano bang sasabihin ko? Shit, kinulat ang damit na inihanda ko para sa kanya. Inihanda ko na yun habang naliligo to. Magpahinga ka na, Rosa. Yumakap ako ng isang unan at tumayo mula sa kama. Tumaas ang isang kilay niya. Saan ka pupunta? Sa sala, doon ako matutulog. Mahina kong sabi, hinila niya ako papalapit sa kanya hanggang sa maging isang ruler na lang ang layo namin sa isa't isa. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang salubungin kong titig nito. Bakit? Dito ka matulog. Binitawan niya ako at nilagpasan, nilingon ko to. Ikaw, saan ka? Huminto ito na magsalita ako. I can handle myself.
Sabi nito habang nanatiling nakatalikod sa akin. Umaarte ba siya? Wala naman ditong tita ko't mga pinsan ah. Paasa ka Patrick, paasa. Binaba ko yung hawak kong unan at kumot sa kama, saka muling tumayo ng maayos. Patrick, tawag ko muli dito. This time humarap na siya sa akin, nanatili pa rin ang seryosong mukha nito. Pinatatag kong boses ko. Wala naman dito sila Tita Vivian, tigilan mo ng pag-arte na may pakialam ka sa akin. Umangat ang isang labi nito. Pinakita na naman niya sa akin ang malademonyong ngiti nito. Rosa, I cared for you because I need you, and not the other way around. You remember my father's will, right? Patrick, hindi ka naman ganyan noong una tayong nagkita. Hindi ito umimik. When can I wreck the walls you build around you? Hindi ko na napigilang manginig ang boses ko. You can't, I won't let you. Malamig nitong sabi, napayuko ako. Ang tanging nagawa ko na lang ay tignan nitong manlakad palabas ng pinto. Napapitlag ako ng isara nito ng malakas yun. Napahiga ako sa kama at saka tinakpan ng mga mata ko. Dala siguro ng pagod ay kagad akong dinalaw ng antok. Hanggang kailan kayo magtitiis si Rosa sa malamig na pakikitungo ni Patrick sa kanya? Magawa pa kayang mahalin ni Patrick ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.